nako, mga kachurba, kamusta na kayo mga kachurba? Actually, mag-alas 8 na. Wala lang. Dahil wala akong bisita ngayon. Dahil wala yung mga bata dito. Dahil dyan, napachika lang ako talaga. Alam mo ba sa totoo lang? Tara na, mag-chismis, chikahan. Tara na, mag-chismis, chikahan tayo. Mga kapitbahay ko, mga gising pa. Sa mga gabi talaga natutulog yung mga yan. Kasi mga tanghali sila magsipag-gising sa umaga. Ako, maaga talaga ako natutulog. Yun lang. Para napachika lang ako bigla. Kasi wala akong magawa. Kasi alam mo, sa totoo lang, alam mo, para sa akin, napakasarap talaga ng maraming kapatid. So, yun nga. Kaya na-chismis ako. May mga chismisan din. So, napakasaya ng napakadaming magkakapatid. Oo, dahil. Kasi noon, ang kapatid ko, puro lalaki. Puro lalaki ang kapatid ko dati at ako lang ang babae. Pero hindi ko masayang masaya dahil solong-solo kang anak na babae. Alagang-alaga ako ng mga kapatid ko. Tapos, siyempre, paborito rin ako lagi ng parents ko. Kaso, hindi ako masaya. Gustong-gusto ko na may kapatid akong babae. Ang hirap. Oo, dahil sa totoo lang, oo, maganda rin maging ate. Kaso, ang hirap din, pag may problema ka din, or kailangan pa rin na meron kang ate din. Oo, dahil sa totoo lang, palibasa puro kuya kasi ang kasama ko eh. Kaya, sa awa naman ng Diyos, nabigyan naman ako ng kapatid na babae. Sunod-sunod na. Kaso, wisit, mga kaaway ko lagi. Oo, dahil ang ka-close ko lang sa mga kapatid ko, yung sumunod sa akin. Tapos yung sunod-sunod doon, ay naku, wisit, mga kaaway ko dahil. Mahirap din talaga ang maraming kapatid. Kaso nakakalungkot din talaga. Ganun talaga yung life. Talaga hindi mo talaga malalaman at hindi mo talaga hindi mo malalaman na hindi mo rin magiging maayos. Kumbaga, sa kaka-wish mo na maraming kapatid pero hindi naman natutupad. Oo, natupad kasi nandiyan yung parents mo. Pero yun, nawala na yung parents ko. Yun, wala. Walang nangyari. Ewan ko, totoo lang, napakasaya pa rin na may magulang talaga. Nung nawala yung parents ko, para kasi ako ang naging magulang. Kasi, yung mga kapatid ko rin naman kasi nga may kuya ako, no? Kasi yung mga kuya ko, may mga malalayo din, yung mga sarili ng pamilya. So, parang ang nangyari, parang ako pa rin yung naging magulang. Yung ate na ako, naging magulang pa ako. Diyos mo, dahil sa totoo lang, sa sobrang higpit ng nanay ko sa akin, alam mo, Diyos ko, tatrabaho na ako, hindi ako makapaggala nun dahil. Kasi talaga, kukurutin na ang singit ko pag nagjojowa ako dahil. Kasi kung ako'y naglandi-landi lang talaga noon,
Nag, kahit nagkaanak man lang ako sana. Sana nagkaanak man lang ako. Kaso wala. Dahil sobrang takot ko sa nanay ko. Nanay ko kasi ang mahigpit. Napakahigpit ng nanay ko. Kahit yung mga kapatid kong kapatid, yung mga lalaki kong kapatid, ang tagal bago nagkaroon ng karelasyon. At kasi hindi rin sila nagkaanak. O dahil sobrang higpit ng nanay ko. Ang tatay ko kasi wala lang sa kanya yan. Kaso matapang kasi yung nanay ko. Kaya siguro kung nagpaka-arte-arte na lang din ako na kahit nakurot-kurot ako ng nanay ko. Wala naman siya magagawa sana no. Wala sana magagawa ang nanay ko kung nabuntis na ako no. Oo, kasi takot na takot ako noon eh. Sa singit pa yun ah, sa singit. Kapag pagkurot ng singit ng nanay ko. Hindi yun namamalo. Namamalo sa mga kapatid kong lalaki. Pero pag kaming mga babae, grabe magkurot ang nanay ko kasi. Kaya nga alam mo sa totoo lang, sa ngayon, minsan, pinapagalit ako ng nanay ko eh. Ba't kasi sobrang higpit mo sa akin dati? Sana kung lumandi-landi rin ako dati, nagkaroon man lang ako ng anak. Alam mo yung tipo kahit hindi ako nagkaroon ng asawa, at least nagkaroon man lang ako ng anak. Oo, dahil. At least kahit hindi ko kahit na hindi ko kasama ang mga kapatid ko na tinira mo sa akin. So, stress lang ako na stress sa mga yan. Kasi sa totoo lang noon, nasobrahan ako ng mabait. Naging sobra ang pagiging mabait ko bilang ate. Oo, alam niyo ng nanay ko at tatay ko. Simulat sa pulon ako, tagalaba ako, nagtatrabaho na ako, pero kailangan ko na maglaba, luto, kasi tapos papasok sa trabaho, tapos naku no, nanay ko talaga, na hindi ko alam bakit hanggang pag-alis nila, ako rin ang na-stress. Alam mo sa totoo lang kahit pag-relasyon na ako nung wala na yung parents ko. Kaso, hindi na ako nagkaanak eh. Kung nagkaroon sana ako ng anak noon, kasi nakikipagtago ako ng relasyon. Kasi nga yung nanay ko sobrang higpit. Sana noon nagkaroon na ako ng anak. Sana yung parents ko man lang, kahit umalis sila ng langit, bago sila pumunta sa langit, may nakita man lang silang apo. Nalaman man nila kahit sobrang galit sila sa paglandi, at least nagkaroon ng anak. Ang problema, dahil ang ending, hanggang ngayon, ako pa rin ang kasama. Hindi po ngayon. Ako yung ate. Sumunod sa akin, tomboy. Sumunod sa akin, tomboy. Yun, yung isa, at least, kaawa naman ng Diyos, nagkaanak. Kaso, medyo matigas ang ulo. Pag mga, talaga, hirap. Kaya sa totoo lang, may mga time na gusto ko talagang lumayo para medyo maano yung utak ko. Kasi para sa akin, malalaki na kayo. Problema nyo, kaya nyo na yan. Umay na ako eh. Pero yung sumunod sa akin, para kasi kami ang naging close na close. Kasi siya talaga yung ano ba yun, yung hiniling ko sa Diyos noon na babae. Nagbinigay sa akin. Isunod sa akin. Kaya malayo ang agwat sa akin nan. Pero sa totoo lang, yung binigay siya sa akin ng Diyos, pinanganak siya ng nanay ko, muntik kan din bumigay. Kasi nga, ewan ko, sobrang taba kasi. Ang baby pa lang, sobrang taba, Diyos me day. Bago ilabas ang nanay ko,
violet na sobrang taba. Kasi ang ending hanggang ngayon, mataba. Isa pa, ang pinaka-ending, mga tomboy, Diyos me dahil. Kaloka. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano, nagkaroon naman ako ng mga pamangkin. Sa kuya ko, isa, nakadalawa. Ito nga ang isa kong kapatid, nakadalawa. Napakaswerte nila, nagkaanak sila. Hirap. Hirap, ma, pan. Ngangalayan, naloloka ako. Yun lang, nagpachika lang ako. Makatulog na lang, na-stress lang ako. Okay na? Bye na sa inyo mga kachorba. Bye.